magkuan lahat, magdila nimo failure of light, failure of electricity, di nimo mabantayan ng tao mo. Di sayang yung itlog mo nga 1,000 giisa mo pag-hatch, may masira. Yun ang pag-intindi ko. Manang gusto ako every week nga yun ang style ko, every week ako may isa. Kaya every week din ako naglalagay. Kung mga tao, pinaka-maximum sa akin itlog kada every week nga sa 150 itlog. Yun ang kinukuhaan ko din. Hindi nga pinapasok ko doon. Seller ko ng 7 days, ipasok ko sa incubator. Yan, every week siya. Every week may sisiyo ako. Yun ang style ko sa pag-breeding, pag-handle ng mga itlog hanggang sisiyo. Yun ang ginagawa ko. Katapos mayroon din ako mga brooder na para sa mga sisiw. Mayroon kong isang brooder. Lahat ng ginamit kong mga ilaw, puro hindi siya yellow, hindi siya ang old type na mga bumbilya nga yellow ang kulay ng may 100 watts, may 100 watts. Hindi. Ang ginagamit ko lang mga LED. Yung bago ngayon mga pan sa ilaw. Mayroon lang ako isang ginagamit na refrigerator na sira, nakakapasok siya ng 100 o 200, doon ko ipasok siya. E di ba yung refrigerator ng mga sira, mayroon siyang mayroon siyang casing yan na foam ilalim eh. Therefore, sakto lang din yung ilaw, ipapasok ko doon sisiw, LED lang. Maganda yung kanyang pinaka-heater niya sa katawan ng sisiw. Kaya especially yung mga sisiw natin ngayon, ang sisiw kasi natin, ang importante hindi malamigan. Eh pag malamigan yung sisiw, namamatay, isa na mga vitamins ibibigay mo. Nung sakto talaga ang sisiw, may temperature talaga siya na isakto para sa kanya. Na para ang iya sakto sa init, para yung iya sakto sa pagkain, sakto lahat. Para yung iya heat ng katawan niya, isakto, especially from D1 to 1 month. Yun ang nakita ko sa mga sisiw ko. Una ngayon, yung lahat na yan, siyempre alam naman ninyo pagbakuna, complete bakuna talaga yung ano ko. Before ko, ipupunta sa range. Sa range ko, mayroon din ako mga kuhan sa range. Ini nga mga kahon, dami kong kahon sa mga ginawa brooder na kahon, box type. Mga kuhan, nilalagay ko doon yung mga sisiw ko. Kasi siyempre ang sisiw ko every week mag-iba-iba eh. Mga linalagay ko sila doon, pag national, every week sila, for example, national season, sila may mga kahon lahat. May mga kahon yan nga iba-iba silang week. Makuhan lang talaga. Pero yun ang aking method para makuha ako, madali ko lang ma-determine kung ano ang manok na mga mahina na agapan ko diretso. So far, ang aking way of yung pagkuha sa breeding, yung pagkuha ng mga sisiw ko, handling ng mga sisiw, okay naman na niya percentage ng buhay ng manok. I think nasa 80%, okay na yun. 80%, katapos magandang kuha nila, nakukuha talaga sa pagkain. Kaya iba-iba silang boxes yun. Nilagay ko lang sa range area nila na ang range area nila para sa sisiw ko nasa 3,000 square meters to 2,000 to 3,000 square meters. Diyan ko sila linalagay, katapos kahon may yero, nandyan yung mga sisiw ko. Every kuhan ng tao ko, nagpapakain, every kuhan, nagmumonitor sila. Pag may mahina ka manok, doon sa mga sisiw, kinukuha yan. Nilalagay namin doon sa isang area na nandoon sila lahat ang mga may sakit ng mga manok. Kinukuha ko diretso yan. Mayroon silang araw-araw, tinitingnan nilang sisiw. Pag may konting hindi kuha ng manok, mga maluya, kinukuha din sa tao ko. Yung kuha din, separate doon sa mga kuko nila. Para hindi sila matapnanan doon sa ibang sisiw na mahina. Ganun yung kuha ko. Ngayon yung system ko sa pag-aalaga ng manok.
At saka yung mga area, yung mga brooder, I'm not after for yung mga mga structure ko sa farm ko. Di ko after na maganda. Kaya actually, di naman natin alam na yung ating farm, baguhin natin, gawin natin subdivision, o ano-ano. Muna yung farm ko, di ko after sa maganda nga mga facilities. Anaki mga simple facilities nga makakuan dun sa mga manok din. Nga the way nga magkuhan sila, lalaki sila, maayos din sila. Yun lang akin nga kuhan sa akin mga farm. Actually, ang farm ko is nasa 6.4 hectares to. Kinukuhan ko lang. Simple lang nga akin. Kaya di ko naman alam. Kaya yung mga anak ko walang hilig sa manok. Therefore, kung ilang baguhin, di masyado masayang ang pira mo. Kaya paggawa ng structure, ang laki ng gastos. Ang mga kuwampa pagkain ng manok, ang mga kuwampa mabili ka ng mga imported, mahal masyado. Oo, katapos yung mga manok panay mo, ang mga tao mo, di pa marunong mag-ayos. Mga mate lang manok mo, hindi marunong mag-alaga ng manok. Ang gusto lang nila, sahod nila, 15-30. Kawawa naman tayo ng mga may-ari. Muna ang aking ginagawa ko sa farm ko, kuwan lang, simple structure lang para lang yung mga manok ko makakuan sila, ma-guide sila at saka mabuhay sila hanggang lumaki sila nga angay na sila ilalaban. Ganun yung ang kuwan ko sa mga tao ko. At saka yung pagkain, number one, monitor lahat sa tao. Monitor mo ang pagkain ng manok mo. Once ko lang kadaming manok mo, tapos yung mga tao mo hindi marunong magpakain. Sila lang ang marunong kumain. Yun ang mahirap. Silang mataba, ang manok natin may mga sakit, nga payat pa. Munang kailangan, proportion sila. Munang kailangan yung kwan din, para maayos, alagaan mo din yung mga tao mo. Ibigay mo din ang sakto nga para sa kanila. Ganun yung akin. Isa na akin farm, hindi masyadong maganda. Basta as long ng mga manok ko, quality mamalo, at saka ang manok ko galing sa mga breeder ng mga totoo nagsasabi. At saka yung mga imported mo, mahal man talaga yan, ganoon talaga para maayos yung mga iba talaga pag mga imported ng manok mo. Maayos talaga ang mga lahi din. Pag maayos ka din, mag-breed sa mga manok mo. Yun ang importante. Yung talaga, yung mga manok mo, alagain mo talaga, especially day 1 to 1 month, complete vaccination program, at saka cleanliness sa farm. Yun ang talaga importante dyan. Sa mga ganun nga mga setup mo sa meeting, nagbigay ko sa inyo na guide. Yun talaga, para sa akin, kung sundin nyo hindi, yung sa akin experience sa pagmamanok. Kunti lang talaga ang mortality at saka makukuhan mo yung manok mo. Magaguide mo ng maayos yung mga tao mo nasa nag-aalaga ng manok. Tapos madali lang ni mo inventoryhin kay hindi masyado makuha ng manok mo. Kaya every week ka, inventory ka, alam mo kung ilang nabuo, ilang lalaki. Pero yung sa style din sa iba nga depende lang kasi sa iba din mga yun ang gusto nila sa ibang mga breeder nga ang gusto nila talaga yung bultuhan ng butanta. Magpapaitlog muna sila ng worth 1,000 eggs, 2,000 eggs before nila i-incubate. Ganun sila sa mga malaki farm. Actually ako dito sa akin, bisa malaki ang area ng farm ko. Ang aking gusto, yun lang ang gusto ko. Ang akin, mabinta din ako, ang iba, panglaban. Especially talaga na yung manok mo, na ilalaban mo. Minsan di ka lang mapusta ng konti para makita kung ano ang style ng manok mo sa laban o quality ba, hindi. Kaya pag makita sa mga sabongero ng mga quality ang manok mo, minsan sa mga labanan ng mga 2 hits o derbies, na-score ka, may tatawag talaga sa iyo na magkano ba yung presyo ng mga pagsabong mo. Maraming salamat mga Karibulman at saka sabong enthusiast sa Pilipinas. I hope na may natutunan kayo na tips sa integrated ways of grading and conditioning and pointing. Sa Rebelman, totoo ang laban!